So, number 2 naman tayo, no? So, sa number 2, ito yung given natin. And I think, teka, wait lang. Saan tayo yan? Ito, wala nakalagay, pero ayusin na lang natin. This distance is 450. So, kung 450 yan, what do you call this? F prime C given as 21. Tapos, Fy is 275. This is MPA, syempre. This is also MPA. Tapos, sabi rin niya dito is AS, A prime, AS pala, sorry. AS is equal to uh, tatlo na 25 mm diameter bar. Tapos, yung A prime S, ito medyo dalawa pala to, no? Mayroong ibang set. May iba akong naisulat sa kabilang side. Pero, basta nakalagay naman yung given, yun yung check ko sa inyo. So, 20 mm, sorry. This is supposed to be tatlong, dalawa, no? Dalawang 20 mm bar. So, ngayon, since dalawang 20 mm bar, okay. So, check na lang natin, no? Tanong lang naman dito, ano yung ultimate capacity? MU. So, una muna, makakita ka naman kasi ng bakal sa baba, bakal sa taas. So, check muna natin if SRB or DRB. So, first, assume SRB muna tayo, no? So, syempre, doon tayo sa mas madali. Assume muna natin yung madali. So, assume SRB. So, para ma-check, ganun ulit ako. Cmax pa rin. Cmax is still, kahit anong shape niyan, since analysis to, 3/8 yung i-check natin, no? Since 3/8 yung 3/8, ay, sorry, may mali pala tayo sa given, no? This should be 30 MPa. 30 MPa. So, kung 30 MPa, gamitin nyo lang yung formula kasi alam mo na agad na, uy, iba ang beta 1 ko. Ang beta 1 natin is given as 0.85 minus 0.05 over 7. Quantity, oops, quantity 28 minus, sorry, F prime C minus 28. Ang F prime C kasi natin is 30, which is greater than 28. So, beta 1 is 8, 0.836. Okay na tayo dyan. Okay. Ngayon, Cmax is 3/8 D. No? So, kung 3/8 D yan, that is just, uh, ang D natin is effective depth. So, ang distance na yon ay from dito hanggang dito. O, di pansinin mo, ito 300 plus 150. So, that is 300 plus 150, 450, minus etong distance na to hanggang dito, and that is equal to 65. So, that is 385. So, ang effective depth natin is 385. So, D is 385. And this is times 3/8. This is 140. Ay, sorry. Analysis pala tayo, no? So, pag analysis, ang gagamitin natin is 3/7. So, pag analysis, 3/7 pala to. So, 100. Your Cmax must be 165. So, pwede na rin natin kunin yung Amax. Amax is equal to times 165 divided by 0.83. Times 0.836. So, this is 137.94. 137. This is millimeter. This is also in millimeter.
So ngayon, check natin yung actual. No, considering assuming SRB siya, ang mangyayari kasi niyan, 'di ba? Kung ito yung beam natin. Kung ito yung beam natin, ayan, palitin lang natin kasi yung shape lang naman yung kailangan ko. So kung ito yung beam natin, oops, bakit yun? Ito yung beam. Ngayon, ito, wala na to, no? Wala, wait lang. Palaking ko lang, no? So, assuming na SRB siya, ayan, ayan. So, assuming na SRB siya, yung aking A, siguro nandito, ayan. Also assuming na hindi tayo lalagpas doon sa dito sa baba na to. So assuming hindi tayo dito, na nandito lang tayo sa triangle. Okay. Ngayon, kung ganyan, eto, parang, ay, kaya pala mataba. So, assuming na nandito lang tayo, eto hanggang dito would be my A. So, by using similar triangles, kasi kung etong base mo, 450, so yung triangle na yan, etong length na to would be 300, tapos eto, 450. Tapos pag kinat mo siya dito, eto yung A ko, ang distance na to, tawagin kong Y, so A over Y, sorry, baliktad. Y over A, ito Y over A is equal to 300 over 450. So that's just basic what do you call this? Ay, baliktad pala, no? Sorry. Baliktad. Wait lang. Balik natin. So, eto, maliit kasi. Yan. Triangle. Eto given as 450. Eto tawagin kong X. Itong base pala. Tapos itong length na to would be A. Tapos yung pinaka-height niya which is 300. So A or X over A is equal to base, so 450 over 300. So therefore, X is equal to 450 over 3 is 3 halves. 3 halves times A. So, okay, alam na natin yan. Ngayon, ang distance nito, kung yan yung A, itong distance na to is 3 over 2A. Okay. So, ngayon, uh, ang stress diagram niya would be ito. Tapos nandito yan. Tapos ito yung tension. Ito yung compression. Ito yung tension. Tapos ngayon, siguro simpleng C is equal to T lang masosolve na natin kung ano yung A actual considering SRB. So, this is 0.85 F prime C, area ng concrete, di ba? No, kasi non-rectangular tayo. This is equal to AS assuming yields Fy. So, 0.85 times 30 times area ng concrete ko is just this area. Itong area na to, no? Eh, yung area na yan is 1/2 times base ko. So, wait lang. Ang galing na rin pa rin. Times 1/2 kasi triangle yan. Area ng triangle is 1/2 base, which is eto, yung distance na to hanggang dito. So, etong 3 halves A. So, this is 3 over 2A times yung height mo, which is A. So, 1/2 base times height lang yan. Ito yung 1/2, ito yung base, ito yung height, no? Ang height ko, A ko. Okay, this is equal to, ang AS natin is 3 times 25. 25 ba to or 28? 25. Squared times pi over 4. This is multiplied by, syempre, assuming na mag-yield, 275. So, ngayon, I can solve for A, which is equal to, masasolve natin dito, alpha, uh, alpha x, sorry, 3
times 25 squared divided by 3 times 25 squared divided by 4 times pi times 275 divided by 0.85 times 30 times 0.5 times 3 over 2 square root ng answer. That is 145.52. So, ang makukuha mong sagot, 145.52. And ang C mo would be, eto divided by 0.836 lang, no? Kasi beta 1C yan. And this will be 174.13. So, ngayon, pansin mo, this is greater than 137.94. 137.94 millimeter. So, therefore, DRB. Kasi greater yung Cmax natin. Kailangan natin tulungan yung bakal natin. Kasi ang C lang natin, hindi pwedeng lumagpas ng 137. Umabot siya ng 174. So, ibig sabihin yan, kailangan mo siyang tulungan. So, DRB siya. So, mayroong kwenta yung bakal na nasa taas. So, if it's DRB, so ngayon, kung DRB siya, kunin ko lang to. Okay, copy lang natin ulit to. Kasi meron na siyang kwenta. Yan. Copy natin yan. Lagay natin dito. Okay. So, ngayon, ito again is 450. Okay. Ngayon, ang aking stress diagram would simply be, so, ang A natin nandito, no? A natin is nandito. Ang A natin, ayan. Assume natin, ito, hindi ito yung ano, no? Hindi ito yung 145 kasi ito ay para sa maling assumption na SRB. Kaya since DRB siya, magkakaroon tayo ng totoo at ibang value ng A. So, yung A na yan, would be ito hanggang dito. Okay. So, ang distance ito is 0.85 F prime C. Tapos, syempre, ito ay nandito. Oops, mali. Ito ay nandito. This is more C. Ayun, sir, bakit hindi nakagitna? Kasi nga triangle yan. Ito ay 2/3 ng A. Okay, so ito ay ang aking tension. Tapos, syempre, meron pang isa. Yung isang yun, nandito sa point na to. And ito kanina, ito ngayon ang CS mo kasi double reinforce ka na. Ito ang CC mo. So, ngayon, anong pwede natin gawin para masolve ang C? Eh, di ganun ulit. C is equal to T. So, ito lang naman yung equation mo, no? So, gamit itong mga yan, C is equal to T. So, therefore, you have, ito, ayusin mo na lang, CS plus CT. Yan na yung CC. So, CS plus CC is equal to T. Summation of forces along horizontal lang. Left plus right is equal to right. So, ngayon, CC natin, 0.85 times F prime C, that's 30, times ang A, okay, triangle yan, no? So, 1/2 pa din. Oops, wait lang. Times 1/2 times, teka, wait lang. Sumabit. Okay, sorry. 1/2, bakit ito sulat ko dun? 1/2 times ang A times 3/2 A. So, parang yung kanina lang din, no? Kasi area, ganun pa rin naman yung area mo dito. Area mo, ang height mo is A. Bakit mukhang D yan? A, oops, kaya pala mukhang D. A times eto is 3/2 A. So, yan. A times 3/2 A divided by 2. This is plus, A prime S ko is, compute nga natin ng A prime S kasi kakailangan din naman yan. Ang eto, compute ko lang to kasi eto is just simply
Yung kanina, 1875 over 4 pi. Ito siya, no? Tapos ito naman would be 20 squared times 2 uh, divided by 4 times pi. This is 200 pi. So, kung ito ay 200 pi, dito, sa formula, ito is 200 pi. Ito yung A prime S natin, 200 pi. So, assumption natin, assume natin, kasi hindi pa natin sure, assume A prime S and AS will yield. So, assume A prime S and AS yields. So, ito ang aking Fy natin. Ang F natin dito would be Fy na lang, 275 is equal to, this is A prime AS which is 1875, yung kinumpit natin kanina lang, times pi, over 4 yan, times pi. Assumption natin, yield din yan, 275. So, ngayon, check lang natin. 0.85 times 30 times 1 half, diretso ko na nga lang to, 3 over 4 na lang, times alpha x squared or a squared plus 200 pi times 275. Tama ba? 275 yung f prime. Ano ko? Yeah, 275. This is equal to 1875 over 4 times pi times 275. This is equal to, shift solve. Ang sagot natin dito is, ang sagot natin dito is A is equal to, A is equal to 110.18 millimeter. Pag alam mo na yung 118.10, di makukuha na natin yung C, which is 110 divided by beta 1, which is 0.836. That is 131.79 millimeter. Checking natin, kung gusto mo pang i-check, less than C max na siya na 137. Uy, konti na lang din, malapit na lang mag-pass. Pero anyways, less than pa rin siya, so okay na yan. So therefore, okay na to. Ngayon, meron pa tayong i-check na assumption. Itong ginawa natin kanina, A prime S tsaka AS. Yan. Checking if that yields. So, kunin lang natin. F prime S is just equal to 600. Oops. 600. Ayaw niya. 600 times C minus D prime over D prime. Alam niyo naman kung, over C. No. So, F prime S is equal to 600 times C na 131.79 minus 65 all over 131.79. 131.79. So therefore, ang nakuha natin na F prime S, this is equal to, wait lang, 600 times 131.79 minus 65 divided by 131.79. This is 304.07. So 304.07. Therefore, since this is greater than 275 na Fy natin, F prime S yields, check ang assumption natin. Ngayon, Fs naman. Fs, dito ko na lang isulat, no? Fs is equal to 600 times uh, D minus C over C. So, 600. So, magiging 600 times 5. Ay, ano itong D natin? Ang D natin is 385. 385. 385 minus 131.79 all over 131.79. Ang ating Fs is equal to 600. Oops, wait lang. Ayusin ko lang. This is 385. Pero dapat sure na to eh. 1152. So, okay naman. Tama rin naman yung ginawa. Tension control siya. So, 1152.79 MPa.
Tama, MPA. So, this is, therefore, this is greater than, una muna, Fs. So, tama na, AS, yung tension yields. Pero, meron pa tayong isang na-prove, this is greater than 1,000, therefore, tension control. Use 0.9 is equal to phi. So, use natin to, no? So, ngayon, wait lang. Let's, the new page. Okay. So, ngayon, kung eto na tayo, solve na lang natin, no? Kasi na-compute na natin yung ating yung actual na A, tsaka C. Oops. So, A, tsaka C, control C, control V. Yan. Since na-compute na natin yung A tsaka C, ang kailangan na lang natin gawin is compute, wait lang, i-copy natin to, no? Kasi ito yung gagamitin natin. Control C. Ayan. So, eto. So, ang A natin, this is A, is equal to 110.18. So, ngayon, ang kailangan na lang natin kunin is yung MN. No? Kasi yung MN. MN is just the moment happening dito sa dalawang to. So, I'll just take moment at point sa T. No? So, summation, so, MN is equal to 0 point. So, MN is equal to, wait lang, sulat na lang natin, no? Yung CC natin, moment arm natin, would simply be 385 minus 385 minus um, 2/3 ng A. So 385 times 2, 2 over, minus 2/3 ng A. And this is simply, wait lang, 385 minus 2 over 3 ng alpha x. So, 110.18. 311.54. So, ito, 311.54. Ngayon, yung sa CS naman, ito, hanggang dito, ano lang yan, D minus D prime, or 5, uh, or, oops, or 385 minus 65, minus 65. This is equal to 385 minus 65, 320. Okay. Bakit? Kasi mamaya gagamitin mo rin siya dito. PMN is equal to, una muna, CC, 0.85 times 30 F prime C yan, times 0.85 F prime C times area ng concrete, which is 1/2 times 110.18, no? Kasi yung triangle na to, yung triangle na yan, ito, so ang area kasi ng concrete natin, drawing ko na lang dito, is yung ito hanggang dito 110.18. Yun yung A. Tapos ito is just 3 halves ng A times 3 halves ng A. So squared ko na lang to, no? Ganoon lang din naman. Plus AS natin, hindi, meron pa pala. Multiplied by the moment arm, which is, na-compute na natin, 311.54. Plus, AS natin is 200 pi times Fy, which is 275 kasi nag-yield siya. So, Fy yan. Times, this is simply 320. So, calculate natin, Mn is simply equal to 385, 0.85 times 30 times 1 over 2 times 1/2 times 110.18 squared times 3 halves plus 200 pi times 275 times 320. Phi is, wait lang, 0.
saglit lang. 0.85 times 30 times 1 half. Uh, uh, okay. Times, ay, nawala yung moment arm ko. 311.54. So, ito naman is 320. 127.62. So, MN is 127.62 kilonewton meter. So, now, yung tanong, MU is equal to phi, which is dito, since designed to, make sure naman na natin, eto, ayan, o, nakalagay naman dito. Nakalagay naman dito, eto, ayan, tension control, ang 0 point, tension control kasi greater than 1,000. So, ibig sabihin, eto, MU is equal to 0.9 times 2, 127 times 0.9. This is equal to 114.86. So, 114.86. Kung may discrepancy, as long as tama yung ginawa, I'll take it. Baka may mali lang sa pag-compute or pagka may discrepancy lang. Okay, sige na yun. No, kayang-kaya ng 1 hour yan. Sobrang bilis niya. Wala pang may explanation pa ako. Kanina, I think 30 minutes yung problem number 1 sa solution ko. Tapos dito, 25 minutes lang to. Punong-puno pa ng explanation. No? So, kayang-kaya nyo dapat tapusin yun ng less than 1 hour. 1.5 hours nga yung quiz nyo eh, no? Okay, so, good luck sa exam tomorrow. And, see you guys.